1 Samuel 15, 22. So ay common verse. 15, chapter 15, verse 22. Kung nakita nyo na, shout Amen. Amen. Yung walang Bible ay paki-share po sa kanila, yung walang Bible. Para malaman po nila kung ano yung ating basihan. Mga sundalong walang baril. Bigyan nyo sila ng baril. Okay, dito sa verse 22, chapter 15 ng 1 Samuel. Sabay nating basahin sa verse 22, go! And someone said, "Hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams." Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na aming nabasa. Salamat po sa choir, sa special number, sa mga bisita o mga kapatiran nandito ngayon, Ama. Salamat po sa inyo. Salamat po sa mga kapatiran na sa ibang bansa, na sila po yung Diyos nakikinig sa mensahe na ayon sa iyong biyaya. Nawa o Diyos nagbigay ng encouragement sa bawat isa, na ikaw laging makita sa lahat ng panahon sa buhay na aming pong hinirap. Dalayan ko po ang iyong presensya ay kumilos, Ama, nang magbigay sa amin ng matatag na pananampalataya according to thy grace. Patawad o Diyos sa aming mga nagawang kasalanan. At ganoon din po, nagapuso ang kaaway huwag kumilos sa bawat isa. Ganoon din po sa mga kapatid na nasa ibang bansa ay kumilos ka rin sa kanila, Ama. Na magbigay ka rin, O Diyos, encouragement sa kanila na magpatuloy maglingkod. Anuman po ang mayroong kinaharap po ang bawat isa sa kanila. Ganoon din po sa amin. Ikaw pa rin, O Diyos, sa aming paglingkuran. Salahin ko, O Diyos, na salamat sa lahat. The pleasure but His right of prayer. Amen. Amen. Lahat po magsiupo. Yung mga kapatiran na wala sa Sunday School, ang kanina po ay nandiyan po sa natin dito sa Sunday School. Make God your partner. Ito po ay napakahalagang mensahe sa bawat mananampalataya. Hindi mo pwedeng ang kapartner mo ay si Satanas. Hindi rin pwedeng kapartner mo ay sanlibutan. Mas higit na magandang kapartner ay ang Diyos. Kasi ang Diyos buhay hanggang ngayon at darating pa na panahon. Kailanman ang Diyos hindi natatapos ang kanyang edad. Yun po ang ating kapartner. Sa lupang pansamantala, wala akong makikita dito na pinakamayaman sa buong mundo na gusto niyang kapartner ang isang walang pera o isang tao na mahirap. Ang mayaman ay sa mayaman. Mahirap ay sa mahirap. Pero ang pinakamayaman sa buong mundo na siya lumikha ang langit ng lupa, gusto niya makipagpartner sa atin na walang-wala. Pero God is still faithful. Ang Panginoon ay laging tapat. At ang kanyang pangako ay mapagtupad sa lahat ng kanyang pangako. Iyon po ang lesson kanina, mga kapatid. Kaya mahalaga po ang mensahe sa Sunday School. Ito po ay karugtong. Dito po sa mensaheng 1 Samuel. Chapter 15, verse 22. And Samuel, si Samuel po ay propeta ng Diyos. Said, "Hath the Lord as great delight in burnt offering sacrifices, as in obeying the voice of the Lord. Behold, to obey is better than sacrifice." Si Saul na hari po ng Israel, binigyan po ng Diyos sa magitan ni Propeta Samuel ng isang utos. Inutusan ni Samuel si Saul na hari ng Israel na dapat sumunod si Saul. Ano ba yung utos ni Samuel na gusto ng Diyos ipinagagawa kay Saul? Dito po sa 18. And the Lord sent thee on the journey and said, "Go and utterly destroy the sinners, the Amalekites, and fight against them until they be consumed." Verse 19, "Wherefore then didst thou not obey the voice of the Lord, but didst lie upon the spoil, and didst evil in the sight of the Lord?" Iyong pumuutos kay Saul sa magitan ng Propeta Samuel is to destroy. Yung kasing hari po ng Amalekite ay si King Agag.
Si Agag na ito ay isang terrorist na nagbigay sakit po sa kanyang mga anak na Israel, mga Israelites. Itong mga Israel na sinaktan po ni Agag, ganun na lamang ang ano ng Panginoon, nasaktan din ng Diyos. Kaya ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga anak, pag nasaktan ng kanyang mga anak, nasasaktan din ng Diyos. Kaya inutusan po ni ang Panginoon si Propeta Samuel, sabihin mo nga kay Saul, hari po ng Israel, na puntahan po itong Amalekite is to destroy them. Ha? At ang ano bang didestroy ni Saul? So, mamatagpuan po sa 21, but the people talk of this fellowship. Hindi yan. Dito po sa 1 Samuel 15 verse 6. And Saul came, 5. And Saul came to a city of Amalek, and laid wait in the valley. And Saul said unto the Kenites, Go depart, get you down from among the Amalekites, lest I destroy you with them. For ye shew kindness to all the children of Israel, when they came out of the Egypt. So the Kenites departed from among the Amalekites, and Saul smote the Amalekites from Havilah, until thou comest to shore that is over against Egypt. Sa verse 8, and he took Agag the king of the Amalekites alive, utterly destroyed all the people with the edge of the sword. Ang utos po ng Diyos ay pati po si Agag ay kasama po na i-destroy ni Saul. Kasama si Agag. Pero ang problema, dinala po ni Saul si Agag na hari po ng Amalekites. At hindi lang po yun, pati po yung mga sheep na magaganda ang katawan na walang sakitin, doon di po mga oxen. Dinala po ni Saul na gawin pong pang-alay sa Panginoon. Ibig sabihin, si Saul ay nagkaroon ng rebellion sa kanyang heart. Kaya rebellion is disobedient come directly from man's nature or man's sinful nature na ayon sa 2 Timothy chapter 3 verse 2, Romans 5:19. Rebellion, yun po ay nagmula sa sinful nature ng tao. Kaya nagkakaroon po ng pag-aalsa. Yung pag-aalsa, hindi lang po sa pamunuan ng bayan, hindi lang po sa pamunuan ng tahanan, hindi lang po sa pamunuan ng church. Mayroon pong tatlo. Tahanan, at ang ating lipunan, at ang kalipunan ng mananampalataya na nagkaroon ng rebellion. Ang rebellion is a disobedient character. Disobedient. Hindi po totally comply sa gusto ng Diyos. Okay, maliwanag po yan. Obedient is doing what those in authority request or want. Yung pong kahulugan ng obedience ay ating gagampanan yung pinag-uutos na mayroong pong authority. Yung pong kahulugan ng obedience. Nagpasakop ka o sumunod ka na buong puso, yung pinag-uutos, yung pong mayroong authority. Una, mayroong authority. Ang pangalawa, yung walang authority. Ang Kristiyano, maging masunurin, karamihan, hindi yung mayroong authority. Yung walang authority, ang karamihan nating sinusunod. Anong example dyan? Pastor, pag magsimba ako ng linggo, nakalimutan ko yung taltalon ko ng patubigan o kailangan ko magpatubig sa linggo. Ang taltalon walang authority. Pero yung first day of the week, remember, said the Lord. Ang nag-utos doon ay with authority. Yan ang sample, yung with authority at saka yung walang authority. Pangalawang sample. Sa ating society, pagrayuman nyo, dagiti nakatugaw. Nakatugaw. Dagiti elected official of the land.
Okay? Hindi sila umupo doon kung hindi pinahintulot ng Diyos. Dahil hindi mo ibinoto, hindi ka maging masunurin. Hindi mo pwede yan. Kailangan maging masunuri ka. Katulad yan, lahat po ng mamamayan ng barangay Dos ay magkaroon ng sedula. Di masunurin ka. Wala nang problema kung masunurin ka, magkaroon ng sedula. Maganda pa kung mayroon ng sedula. Ganyan. Lahat, mayroong authority ang mga bata maging masunuri sa teacher. Authority sila, mayroon silang authority to distill them. Respect, honor, respetuhin din yung nasa authority. Makita mo si Kapitan, magandang umaga po, Kapitan. Hindi mo hindi binoto Kapitan, kurakot, hindi nga pwede yung ano. Respetuhin mo kasi natao ko. Okay? Bahala lang Diyos sa kanya. Kung kurakot, nasa Diyos na yan. Iyon pong ibig sabihin ng with authority at saka yung without authority. Ano ba sample? Pagdating naman sa bahay, ang babae ay walang authority over the man. Karamihan ng Kristiyano sinusunod yung walang authority. Sige nga. Saka nakakuha ng ganyan. Ano talagang gusto natin? Yung wala sa Bible o yung kung mayroon sa Bible. Kung susundin natin ang Bible, yun ang tinutukoy kay Saul. Si Saul, nagkaroon sa kanya ang disobedient dahil po sa sinful nature, sinunod niya ang sarili niya. Yung pagsunod niya sa sarili niya ay disobedient. Tawag ng Bible diyan. Kung ikaw ay masunurin, dapat sundin mo yung pinag-uutos ni Prophet Samuel. Dapat sumunod si Saul. Si Samuel lamang ay caretaker sa salita ng Diyos na sinabi niya kay Saul. Hindi mo si Samuel ang may authority. Si Samuel lang ang may authority to carry the message of God to bring to Saul, the king of Israel. Anong pinag-uutos? Destroy them, even the king of the Amalekites. Pati po yung mga oxen, mga baka, yung mga sheep, pati yung mga pamilya po nila, destroy them all. Bakit? Ang Diyos ang lumikha, may karapatan to destroy them all. Kasi ito po ang mga rebelde sa Diyos. Sila po ay nagbigay sakit sa mga anak ng Diyos. Kaya ang Diyos ang gumanti. Maliwanag po yan. True obedience involves doing what an authority wants immediately. Obedience requires submission. Kaya ang maging obedient sa Panginoon, kailangan mayroon tayong heart submissive sa yung mayroon pong authority. Sabi ng Diyos, huwag kang uminom ng agang authority ay pinag-uutos ng Diyos. Dahil sa buti, sumunod ka naman sa buti dahil sa barkada. Without authority ang mga barkada, without authority ang anak. Dinis umay mo ang nagbibigay ng utos sa iyo. Huwag kang uminom. Marami pa rin mga young people uminom. Mahaba ang leg. Ulang kabayo. Kaya, malinaw na malinaw. Alam mo mga kapatid, yung mga bagay, tatanggalin na natin. Walang may ibigay po yung malinaw na malinaw. Maganda sana kung tubig. Hindi, tubig naman na nagbibigay ng ibang anyo. Tubig na naggaganyan ng ulo mo. Ay, hindi maganda yung mga kapatid. Ayan, ang obedience ay mula sa Diyos. Disobedience nagmula sa man's sinful nature. Kaya huwag natin sundin ang man's sinful nature na ito po ay naglalayo sa atin yung presensya ng Diyos. Katulad niya, who baptized Jesus Christ? John the Baptist. Saan binautismuhan? Sa ilog ng Jordan. Bakit si Jesus Christ hindi nagpabaptize kay Zacarias, pari po ng Galilee? Kasi wala sa kanyang authority. Pangalawang tanong, anong authority ka mangangaral ng salita ng Diyos? Sabi ito mga the elders, the scribes, and the priests, the high priest. Kaninong tinanong kay Jesus Christ? Tinatanong, ano ang authority mo na mangaral? At sino ang nagsugo sa inyo na mayroong authority? Sumagot si Jesus Christ. Anong sagot niya? Tanungin ko kayo rin kung saan nagmula ang authority. Ang authority ni John ba nagmula sa langit o nagmula sa tao? Sabi yung mga magagaling, huwag natin sagutin. Pag sabihin natin nagmula sa Diyos, ang authority ni John, bakit hindi nyo ako pinapakinggan? Sabihin namang tao ito. Pag sabihin natin nagmula sa tao,
Magagalit ang mga tao nasa paligid natin kasi naniwala sila na si John isang propeta. Huwag natin sagutin. Pagbasahin mo ang Malakias, John the Baptist sent by God. Pagbasahin mo sa Old Testament, mayroong isang mga aral sa ilan. Sinagot ko ng Matthew si John the Baptist. Anong pinangaral? The first preaching of the cross, or the preaching of repentance, the preaching, the death, burial of Jesus Christ. Mas may birukan ko dito, Mark chapter 1 verse 1 to 3. The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God, when there is a preacher, John the Baptist. Preach repentance unto the people, for them to repent, and accept Christ being a personal Savior. Wala ka pong ibang nabigyan ng authority to preach the gospel, maliban yung pong mga ngarap sa ilan. Wala pa yung dating sikta doon. Ang meron doon sa Katoliko. Wala pa ang Katoliko. Lumitaw lang ang Katoliko ng panahon ng 3rd century. Kung yun ang base. Pero hindi yan ang ating topic. Ang ating topic ngayon, nandito pa ang title ng mensahe, Growing Up God's Way. Growing Up God's Way. 1 Samuel 15:22. Buksan natin sa libro ni Hosea 6:6. Anong nakalagay ko sa libro ni Hosea 6:6? For I desired mercy and not sacrifice, and the knowledge of God more than burnt offering. Dapat ang bawat mananampalataya ay kailangan po nila ang kaawaan ng Diyos, hindi po ang mga sacrifice na pinagpaguran natin. Ang pagkaalam sa salita ng Diyos o pagmamanman o pagbibigay mahal sa salita ng Diyos o pagbibigay concern of the Word of God is better or more than the offering that we have. Kasi po yung offering na mayroon po tayo, yun po ay mula sa ating pinagpaguran. Napawis ka, nagpagod ka, at yung lahat na pinagpaguran mo ay inipon mo at ibinigay mo sa Diyos. Ito po ay offering with heartily. Wala pong tutumbas ang salita ng Diyos na mayroon sa puso mo if only you obey to listen His word. Ay, mga liwanag po mga kapatid. For I deserve mercy and not sacrifice. Iyon po ang sabi ng Panginoon kay Propeta Hosea. Kaya, Hosea to obey is better than sacrifice. Ang utos is smite the Amalekites and utterly destroy all that they have, is slay both man and women, infants and suckling, oxen and sheep, camel and ass. Yun po ang utos kay Samuel na ipinarating ni Prophet Samuel kay Saul na hari ng Israel. Destroy. Ang problema, binuhay ni Saul si Agag, the king of the Amalekites sa verse 8. At ginawa kong buhay na ipinarating sa kanyang kaharian. Thou not obey the voice of the Lord sa verse 19, chapter 15 ng Samuel. Hindi mo sinunod ang pinag-uutos ng Diyos na dapat kong gampanan. Kaya hinihingi ng Diyos ang obedience kaysa yung sacrifice na dahilan ni Saul. Kaya kung bakit hindi niya po pinatay si Agag, kasi po si Agag ay naawa si Saul sa kanya nung nagmamakaawa si Agag. Huwag mong pansinin ang iyong heart na maawa sa tao. It is better to hear the message of God, to obey His command, to destroy them all. Ang pinag-uutos ng Diyos, huwag yung kakalimutan ang birthday of the week. Huwag yung kakalimutan. Kasi ang tao ay makalimutin. Dapat tayo po yung umatin sa birthday of the week at Sunday. Ang tao na mananampalataya na anak ng Diyos, makakalimutin naman natin yung mga utos ng Diyos sa atin na dapat natin pong alalahanin sa lahat ng panahon sa ating buhay. Despite na marami ang ginawa ng Diyos sa ating buhay na hindi natin kayang suklian. Pero yung hinihingi ng Diyos, obedience lamang sa bawat mananampalataya. Obedience. Yung ating sacrifice tungkol sa pera, sacrifice na magbigay ng tithes and offering. Yung tithes and offering is not sacrifice. Ang tithes is knowing love offering. Yung tithes ay pag-aari ng Diyos. Yung love offering ay nagmula po sa inyo na binigay nyo sa Diyos. Ngayon, kung ang tithes dinanakaw natin, how much more yung love offering? More than the tithes. Kaya sinabi ng Malakias, dinanakawan niyo po ako. Sino nagsalita dyan?
God in the Spirit. Hindi lang po sa pera tayo nagnanakaw. Pati sa araw, nagnanakaw po tayo. Sunday, ginawa natin, maghanap buhay. Sabi ng Diyos, have faith in God. Make God your partner. Saan ka man nakakita yung amo na pinaglilingkuran mo sa lupa, na faithful ka, naglilingkod, lahat ng sinasabi niya, sinusunod mo, mayaman nyo. Lahat ng hiling mo, hindi kayo naman siguro yung mayaman na yan. So, mayroon naman hindi sasagutin, pero marami ang sasagutin niya. Boss, kailangan ko ng ganito. Okay. Obedient servant. Ito. Lahat na sinabi ng amo binibigay mo sa kanya. At natutuwa yung amo. Simple bibigay yung hihi mo. How much more your heavenly Father in heaven? He gave His only begotten Son for the sake of us. Ha? Humihingi ng Diyos ang obedient. Pero si Saul, disobey niya po ang Diyos. Mas minahal niyang pinakinggan yung mga tao. Ang kanyang mga tauhan. Ha? Mas pinakinggan niya po ang kanyang mga tauhan. Anong sabi ng mga tauhan? Huwag natin patayin itong mga baka, itong mga tupa. Iyalay natin sa Diyos. Yun naman ginawa ni Saul kay Samuel na excuse. Bago nagpakita si Samuel kay Saul, kinausap ng Diyos si Samuel. Bakit hindi niyo sinunod ang aking pinag-uutos? Umiyak si Samuel. Tawarin mo ako, Panginoon. Yung ko si Samuel, Propeta Samuel, sa palit niya. Saka pinuntahan niya po si Saul, hari po ng Israel. Bakit hindi mo sinunod? Ha? Ang sabi ni Saul, sinunod ko naman ay destroy mo. Binuhay ko lang siya agad. Naawa ko kay agad. Yung hari ko ng Amalekites. Ano yan narinig ko na uni ng mga animal? Kasi yan ay gagamitin ng pag-aray sa Panginoon kasi yan ay walang sakit, pinili lang yung walang sakit, iyakin na kasi sa Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, to obey is better than sacrifice. Alam niyo mga kapatid, huwag yung pong ihamon yung sacrifice niyo sa obedience. Dahil ang salita ng Diyos ay subok na. Tisaw ti Diyos subok na sa lahat ng panahon. Huwag natin subukin yung sao niya ako Diyos. Nga pa nang langlangayin, hanatong parin sa mga ikat, importansya ti sao na itipuso tayo. No di ka ang salita ng Diyos, bigyan natin ng halaga. Bakit? Ang salita ng Diyos kailanman hindi mawawala. Nanatili, buhay. Kung bakit hindi nabubuhay sa ating puso ang salita ng Diyos, hindi natin binibigyan ng halaga sa ating buhay ang salita ng Diyos. Ito ay pinag-uutos na sa atin na dapat nating gampanan. At ang pagpapala, ibubuhos naman ng Diyos sa atin. Wala naman hindi binigay ng Diyos sa kapalit. Dapat pasurin po tayo. There is always a blessing. Kung bakit hindi natin masunurin kasi, disobedient po child po tayo dahil lack of faith po tayo, positive ang ating jakpati. Yun po ang mayroon sa ating mga kapatid. Sa 1 Samuel 13:14, pangalawang puntos. 1 Samuel 13:14. 1 Samuel 15:23. Pangalawang puntos. God's attitude regarding disobedience. Ano nga ang ugali ng Diyos sa mga disobedient? Ano ba yung reaction ng Diyos sa ugali ng mga disobedient? Ha? Adi kami ni rebellion, kinasukir dahil nasukir. For rebellion as a sin of witchcraft, and stubbornness as an iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the Lord, He hath also rejected thee from being king of Israel. Maliwanag pa. Dahil ti kinasukir mo may isang basol, kas na iti may samang pukulang, nga kinarugit iti may isang basol na mayari ti pagsambat ti Diyos-Diyosan. Diya ito na. Kaya, rineject mo din iti saok. I also rejected him. Being the king of Israel. Dahil parang reject ni Saul to obey the Lord. Kunan niya ako Diyos, I also rejected him. Being the king of Israel.
Kaya datayo nga mananampalatayang anak ni Apo Diyos, adopted children of God. Agyaman tayo, tuloy nagbasol tayo, mayroon pa rin paraan ng Diyos para tayo may sauli. Yung ating life partnership sa Diyos, o ang ating pong pagsasama sa Diyos, na lumakad sa kalooban niya. Anong remedy na sinabi niya ng Diyos? Confess your sin unto the Lord. Ikumpisahan kinipadi. Ngunit ikumpisahan mo kini ako. Naglawag pa tayo. Okay, niya pa lang kahit tayo nagbibiruto niya. Ni Apo Diyos, ibagbaga natin remedyo. Remedy for us to do. Tadi niya fellowship as Father and Son. Hanakayat niya Apo Diyos na marakrak dahil yung fellowship. Gapulain ti baso. Gapulang ti kinasukir ti anak niya Apo Diyos. Gusto nga niya Apo Diyos na ngaramit ti pamuspusan. Nga kunana, i-confess yun ti baso nyo kina Apo Diyos. Tadamay dito tagapagtanggol sa atin bilang ating advocate. Jesus Christ, the advocate of the Father. Iso ti mangibabait kada tayo, Ama, ingkaro ti basog ng Diyos. Ti problema kada tayo kakapsa. Yung problem hindi po sa Panginoon. The problem is in us. Bakit hindi natin sundin ang pinag-uutos ng Diyos sa buhay natin? Simple lang ang gusto ng Diyos sa atin. Obey His word, there is a blessing. If you disobey, katulad pa yung rebellion. Alayo ko na lang mangkukulang. Awan di mangkukulang. Kasi dahil ikayarigan yung ugali yung mangkukulang. Ano pa? Idolatry. Agsamba ti Diyos Diyusan. Unang naging ipapadi, doon nakapuntok ko mapadi mo din, kinasabak pa yan. Dahil reporto nga na makikita ang pastor. Hamang nga dahil ti Diyos, simbolo lang niya ako, Jesus. Ang pagrukbaban, mimsaan nga dahil ti Diyos. Kahit kung naman ti Bible, serve God in His Spirit. Dahil God is Spirit, we should serve God as His Spirit in truth. Kapag kailangan pa yung reporto, malasin ko man, hindi ako Diyos tayo ng tao, napan dyan Amerika, nagbakasyon ni Jai, kaya garante, reporto na ka. Awan mo dito. Yung po na niya, Diyos, God is everywhere. Apa yung nagsilbi ng Espiritu nga? So nga, just obey His word. Maintindihan natin yun, just obey. Asa katulad dyan, Abraham. Abraham, dalhin mo ang iyong anak sa isa, sa bundok ng Muraya. Hindi maintindihan na Abraham, ano ang plano ng Diyos? Hindi naman nagsabi sa salita ni Abraham na, Panginoon, ano ang plano mo sa akin? Kaya isa-isang anak, ibinigay mo sa akin. Kaya kukunin mo rin. Hindi naman nagreklamo. He just obeyed. Naging obedient si Abraham. Ano ba yung gusto ng tao ang mananampalataya ngayon? To see is to believe. Alam niyo mga, magkaiba kasi yung faith in God. Have faith in God. At saka yung ating physical na pananampalataya, katulad dyan. Sa physical study according to science. Ganito yan. Magkaiba kasi ang science sa salita ng Diyos. Pero pag ikumpara mo ang science, pinakamagaling na science, anumang po ang kanilang tuklas na invento, wala pong sinabi kung ikumpara mo yung kung banal na kasulatan. Kasi ang author dito buhay pa. Yung mga author ng science, patay na. Yung mga science sa buhay ngayon, mamatay din niya. Hindi niya kaya kabutin ng 200 na tao. Mamatay din niya. Yung may-ari nito, buhay pa hanggang ngayon. Kahit hindi pa sa million years, buhay pa rin. Saan ka maniwala? Science? Saan ang galing karunungan ng tao? Science? Mali. Bakit? Sa alabok ka galing, sa alabok ka rin. Babalik. Ano yung alabok? Putik. Sabi ng Bible sa Genesis, nilikha ang Diyos ang lupa at ang langit. Yung lupa pinanggalingan ng tao. Sige na. Kaya sinong magagaling na science, walang sinabi na. Kaya hindi pwedeng tumbasan ang salita ng Diyos. Kaya ang God's attitude regarding disobedience, itinulad po ang isang rebellion. Nasungkir na isang abaso, katulad ni may isang witchcraft. So ang witchcraft, ang dami mga matitiaswag. Sino ang matitiaswag nito? Terneli. Matitiaswag. Yes, sino ang matitiaswag nito? Alam niyo, maraming mga Kristiyano ngayon naman magmula sa Sambales, sabi nila.
Sino nagmamahal sa Sambales sa inyo? Nakita niyo ba ang Sambales? Sino nakakita ng Sambales? Wala? Kaya ng Sambales? Hindi nakita? Maraming Kristiyanong ganyan. Samba, alis, samba, alis. Ayaw nung Sambales, meron maraming pinangugahan ng Kristiyano. Samba, alis, samba, alis. Alis, samba, alis, samba. Ano ang depensa ni Haring Saul? Ang depensa niya, I fear the people and obey their voice. Sa verse 24 na ayon po sa chapter 15 of 1 Samuel 24. Natakot ako sa mga tao, kaya pinakinggan ko ang kanila pong daing. Sheep and oxen, sacrifice unto the Lord. Hindi kinilala ang Diyos yan. Bakit sinuba ang tao kaysa yung nag-uutos sa iyo? Kaya it is better to obey the voice of the Lord rather than to obey the people. Bakit? Sino ba ang tao? Madali lang tayo lipulin ng Diyos kahit anong oras. Ayaw natin subukan ng Diyos. Pangatlong puntos. Sa Psalm 40 verse 8. Ano naman ang attitude? The right attitude in obedience. Sa Psalm, buksan natin sa Psalm. Psalm 40 verse 8. I delight to do thy will, oh my God. Yea, thy law is within my heart. Amen. Yung law, yun po ang statutes or ito po ay paglintigan. Binigyan mo ang halaga, tibilbilin niya Apo Diyos ita pusong. Adumot ti Kristiyano nga nangunda, di daw iliktan ti halaga, di daw asaw, iti puso da. Kaya lulubog litaw hanggang ngayon. Bakit gusto niyo kasi yung lulubog litaw? Ano kaya kung panalangin natin, huwag na nalulubitaw? Hilumubog na. Kaya alam niyo mga kapatid, delikado yung ganyan. Lulubog, lilitaw, lulubog, lilitaw. Huwag naman tayo ganyan mga kapatid. To do thy will. The right attitude of it. Ang pinakamagandang ugali ng masunuri, yung will mo, Diyos, ang masunod sa buhay ko. Will. Kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Obey the voice of the Lord. Ano ba yung obey? Masunurin tayo sa pinag-uutos ng Diyos. Huwag yung kalimutan ang first day of the week. Huwag yung kalimutan. Kung bakit nakasulat sa aklat, ito sa banal na kasulatan. Noong Old Testament, verbal ang usapan. Kaya nagitilalakay, noong sauda, awan ti kasurata. Napigsa ti memori na mo ito lalakay. Nganya ti bagada, matumpag. Kas na iti parting bukto. Ay, di sudyan ti akpelay. Ijay. Agsao ti panglakayin tribu ijay. No kastoy nga aldaw, awan ti magmag na ijay, kastoy nga danan. No adamag na, dumagas na agami. At nagna nga pulis, sana mo din nga piglaminto, at nga pulis kita kay Ilocos. Nagna, hinarang tilalakay. Ingka anak, agami. Yung talo nga, repot. Saka to, tuloy nga pa. Sumunod Kunan niyo po rin napay, dati kastangan lagadin dilintig ti munisipyo. Wala. Pero ba? Nagpunta. No, ang tumpar, may dalayan ni Jay, tarangin mo, di balay mo. No, upa ka. Kas parigang, diswindo, patakatong sa munisipyo. Pati ni Mayor, masunurin. Kas Jay, di. Awan ti sinuratan. Ngayon nakita niya Apo Diyos, no ti tao managlipat. Ito nga yung surat ito. Kasulatan. Managlipat ti tao, kaya yung surat daw dito yung banal na kasulatan. Tapos awan ti rason ti tao upang walang dahilan. Kung bakit hindi natin susundin yung pinag-uutos ng Diyos. Kung makalimutan natin, nandito sa banal na kasulatan. Ang tanong, wala tayong ganang basahin ang kasunduan. Ano yung kasunduan? Mahal natin ang Diyos, pero kulang tayo sa paggawa. Nandito sa banal na kasulatan. Kung mahal mo ang Diyos, dapat mong sundin ang iyong pangako na mahal mo ng Diyos. Pag ikaw ay hindi masunurin, mahal mo lang sa salita, ikaw po ay disobedient ka. You need to justice. Kung wala dito nakasulat, ay di paano natin maalaala yung recorded na nandito sa ibinag-utos ng Diyos.
Kaya nga nakasulat dito sa banal na sulat. Amen? Not only to do His will, the law is within my heart. Deuteronomy 26 verse 16. Thou shalt therefore keep to do them with all thine heart and with all thy soul. Deuteronomy 26 verse 16. Thou shalt therefore keep and do them with all thine heart and with all thy soul. Kung gano'ng pagmahal mo ng Diyos, hindi mo kayang itabla sa pagmahal mo sa asawa mo. Bakit? Mahalin mo ang asawa mo with all thy might, but not with all thy soul. Walang sinabi ng Bible, mahalin mo ang asawa mo with all thy soul. Wala. Sa Panginoon lang yun. Kaya hindi mo pa pwedeng itabla yung pagmahal mo sa asawa mo sa pagmamahal mo sa Diyos. Dahil ang pagmamahal sa Diyos, including our soul. Love the Lord thy God with all thy soul. Hindi mo sasabihin sa, Mister, ikaw po ay si Mr. Efren Tanguna, do you love Mr. Anis, ganyan. Itong Maria, with all thy soul, hindi ganun. Sa Diyos lang po, ang with all thy soul. Kaya mas mahalaga ang Diyos, anuman mayroon sa iba. Dahil bakit? Minahal tayo ng Diyos na tudong-tudo. Maraming dapat mahalin ng Diyos Pagbaba ni Jesus Christ, magbibisita sana yung lahat ng nilikha ng Diyos na rise terasers. Lahat ng kamanghamangang wonderful in this world, dapat magbibisita. Ay hindi. Binisita pa yung walang kabuluhan, namatay pa para doon. Tayo yun, walang kwenta sa harapan ng Diyos, namatay pa si Kristo para sa atin. Wala naman tayo kwenta sa harapan ng Diyos Pero pinakita ng Ama ang pagmamahal niya. Higit isa. Joshua 1:7. Only be thou strong and be courage, that thou mayest observe to do according to the law. Magpalakas ka o magkaroon ka ng lakas spiritually. Matatandaan mo yung batas na pinag-uutos ko sa iyo. Datayo kuma ang Kristiyano, maadaan tayo kuma eterna. Strong in the faith. Natatandaan din niya ibilbilin niya Apo Diyos kada tayo. Tali Apo Diyos pa tipagapuan iti amin. Tayo nadal tayo iti Sunday school. Numangan ka, uminom ka, yan nga nagbanugam, regalo laing ni Apo Diyos na ayon sa Ecclesiastes. Alang-ala sa mga hindi nakatin Sunday school. Ano yung mayroong ka riches, ano yung mayroong ka power, karangalan, honor, ay nanggaling lamang sa regalo ng Diyos. Kung wala ang regalo ng Diyos, sino ka? Sino ka? Katulad lamang tayo ng putik na walang kwenta. Pero magpasalamat tayo sa Diyos, ang kanyang bugtong na anak, nagkaroon tayo ng right to serve the living God because of His Son. Ngayon, hinihingi ng Diyos ang katapatan natin to obey the Lord. Sa Joshua 1:7, only be thou strong. Sa Psalm 119 verse 60, I with haste and delay not to keep thy commandments. Delay not. Hindi pwedeng mamaya na lang yan, Pastor. At the time when you heard the message, do it immediately. Hindi pwede yung manyana habit na tinulong kasi sa atin, mamaya na muna. Hindi po pwede. Do it at the time when you heard the message. Ayun ang, alam niyo si Saul na lingkod ng Diyos. Nag-obey. Yung ginawa niya para sa obedience. He destroyed, tama. Pero meron siyang itinira. Half obedience. Half obedience, may isang rebellion kinama. Wala tayong magawa. Sa kanya nagmula rin yan, salita ng Diyos. The only thing we should have is to obey and to respect His commandment. Dahil kung hindi tayo maging masunurin, wala rin tayong magagawa. May salayan nga baon. Pwede tayong gaganyanin. Pwede rin tayong buhayin. Pero hindi maganda ang buhay namin. Yung misis ko, sinasabi ko sa kanya, yung pong ganyan na i-produce nyo po ang 50,000 for the test kung ilan ang barado. Test lang yun, iti-test, 50,000 ang nagastos.
saan nakalukit ang barado at ilan ang barado. Pag may natagpuan sa test na 3 ang barado, ihanda mo ang 350,000. 3. Pero pag tibarado na, more than 4, ihanda mo ang 850,000. Lukatan tayo na puso. O 350,000, 3 ang barado, maaari makuha sa bypass. Dahil yan yung advice, doktor. Kasi sinda mo lang yung doktora dyan, sa agama nga doktor, kaya anak na doktora mo lang dyan, pili heart center. Kakasinsinda mo tayo. Dahil yan, imbaga, nagito yung expert yan. Ito na. Dahil i-finding kita. Pag-pray natin that God will intervene na magamit ka pa sa ministry. Kanya, magamit ka sa ministry, preserve ng Diyos ang buhay mo. Pero pag tapos na ang iyong pagtungkulin, pag-uwi ka. Wala tayong magagawa. Pero, pag gagamitin ka pa, mabubuhay ka. Kahit anong gagawin itong sakit. Walang magagawa ang sakit kung iutos ng Diyos ang huwag mo muna pakialaman. Pwede. It is only by faith na mangyari ang miracle sa buhay ng ating isa. Amen? It is only by God's grace and mercy. Lahat naman tayo may sakit eh. Mayroon lang sa atin ang medyo grabe na, mayroon lang hindi pa. Mayroon pa yung incoming sakit. Kaya nga, paggamit na tayo sa Diyos. Huwag natin hintayin na tayo po'y magkaroon ng sakit na delikado, saka tayo paggamit po ng Diyos. Kaya mananampalataya, I want to encourage you. Yung pong attitude ng Diyos, the right attitude for us to obey, ay kailangan yung kalooban ng Diyos ang masunod sa ating buhay. Mahalin natin buong puso ang pinag-uutos ng Diyos. Huwag natin itong itantatantan, ipanagtong pagtibilin niya ang Diyos. Dapat aramidin tayo, itatibiyag sa tayo nga po. Okay? Young people, huwag mong magmalaki na 16 years old ka, ay sigurado ka pang buhay ng buka. Mayroong namamatay na bata, pumunta ka sa simenteryo, mayroong ganyan, ibang kaya, takasdan. So nga, hindi ba siya kung ikaw ay bata ang edad? Ang kamatayan, darapusin na amin. Walang respeto ang kamatayan. Bata, matanda, dapat rin siyang kinayari na. Dapat yung mga anak lang, nayari na. Ganun yun ang buhay. 1 year old, 2 years old, 3 years old, hindi garanti na buhay ka po bukas. Lahat tayo nakahang bukas. Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what it may bring forth. Huwag natin pagmalaki na tayo pa'y buhay. Lahat po tayo nakahang parang agila sa taas, kahit anong oras pwede mahulog. Balik sa atin. Ganun lang po tayo. Kaya kung buhay pa tayo bukas, amen. Kaya tayo dapat masaya. Di ba, Brother John? Amen. Ganyan. Hindi yung amen sa ano. Amen sa ano. Hindi ganun. Amen? Tatawa ka natin. I challenge you in verse, continue to serve. Kayo po hindi na bautismuhan. Ito bigyan ako ng munti. Si Jesus Christ baptized by a Baptist preacher. Mga apostoles niya, binautismuhan niya. Si Jesus Christ hindi nagbabaptize. Ang mga apostoles niya hindi nagbabaptize. Kung sino ang papasok sa akin, ay mali. Yan. O tama yun. Sa akin. Nagsalita kasi ang Panginoon being as God. So, berkat kaharian na kadwang ni Kristo, anak na ka. Kaya naman, hindi sinabi pumasok ka sa kapilya. Bakit? Kung pumasok sa kapilya, di kawawa si John. Walang pinasukan ng kapilya. Mga apostoles, walang pinasukan ng kapilya. Nakapunta sila sa Pierre, siya pra, walang pinasukan ng kapilya. Sa impyerno na sila. Kasi na, hindi po kailangan tinag sa inyo. Pumasok sa kapilya ka lang. It is only by faith. Naligtas sa mga Old Testament by faith in God the Father. Sa New Testament by faith to God the Son. Have faith in me, have faith in God, have faith in me. Sabi ng Panginoon Jesus. Kaya pananampalataya. Pasalamat tayo, pananampalataya tayo naligtas sa magitan ng biyaya. Asama mo tagpo yan, Ephesians 29. For by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Naglawag mo, tijayin, baga naman tijayin ko. It is the gift
No regalo, hindi ka deserve sa regalo. Binigay nga para sa iyo. Ha? Kaya kaya deserve din regalo, kaya awatan na, ano regalo na dyan? Politician na dyan. Ito, regalo ko sa iyo. Tinanggap mo. Ako sasabihin, iboto mo ako. Ay, subli ka lang ng regalo. Kaya na regalo. O diyan na regalo na dyan. Bayan. Tinilin dyan. Okay, nagkaroon na ako mga kapatid. Ayun, amen? Amen. Tayo pinanalangin ng ilang Diyos. Ang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa panaalam mo sa amin, Ama. Na ang consequences po ng disobedient ay katulad po ni Haring Saul. Tinupad niya po ang kalahati, pero ang kalahati ay hindi niya po nasunod. Ito pa rin ay rebellion on the side of the moon. I pray, O God, na naintindihan po nila ang mensahe na huwag kami mag-rebelde sa inyo. Kung hindi maaari, O Diyos, kami po dapat maging masunurin po sa inyo. Sa lahat ng aming buhay o sa lahat ng dako ng aming buhay. Sa lahat ng aming kakayanan. Dahil kami po yung magtatagumpay, Ama. Kung ang bawat sa iyo pong tutulungan. Dahil lang ako ka rin, O Diyos, ang tutulungan mong bawat isa. To accomplish our vision in this world. Dahil ang buhay sa lupa ay pansamantala. Mayroon kaming mission, O Diyos, sa bawat mananampalataya to bring the message to the unsaved. Na ito po ay yung pong kinagagalak. Na ito po ay yung pong gusto mong iparating sa amin na dapat naming gampanan na mayroon pong tagapagligtas. Dalayan po, Diyos, sa mga members to have compassion for the lost. And I pray, Father, na papiksahin po maapo tipang matida. Tapos itikasta ako, agtuloy kami na tag-serving. Despite kadagiti adong riribok tibyan. Bueno, dagiti trials tibyan. Tangamin, O Diyos, sa mo ngayon pahintulot ti trials. No amo wet lang ito dapo tinimedyo. Agyaman kami kingka o ako. Kadagiti adula unay mapanagayat mo kada kami. Kada kami nga saan nga makawawat kingka. Kapag kinakurap ti pangmatimi. Dalangin ko, O Diyos, hamunin mo ang mga members to come to the altar. I challenge you members to come to the altar and pray to the Lord. Come here to the altar, men's upstairs, mga women's downstairs. Tayo po yung magkaisa, makiusap sa Diyos. O Diyos ko, tulungan mo po ako. Salamat sa mensahe. Why not come and pray for that? Na tayo po yung magbuklod, magkaisa sa pananalig. Tayo po yung lahat dito po sa altar. I pray God, I challenge you, God, or God, touch your heart. Why not come forward? Ayaw ko po, Pastor, ang maging disobedient. Why not come forward and pray? Kausapin mo ang Diyos, hindi ako. Panginoong Diyos, agyaman kami ako. Kadagit kapatiran ni May, dito yung altar. Men and women. I pray that God to bless them. Encourage them, Father, to continue to serve. Bigyan mo sila, God, ang pagkakataon na may bahagyan mong salita sa paggamit mo sa kanila. Kung saan man sila na-assign, kung saan man sila nagtrabaho, saan man sila, O Diyos. I pray, I commit to them. Take care of them, at lahat ka po siya ng kaway, huwag po dito sa mga. Ganon din po tayo ng pamilya. Ganon din po sa amin. Alahin po, Panginoon. Salamat sa mensahe. Oh Diyos ko, marami kaming pagkukulang ngayon. Marami kaming disobedient na aming nagawa araw-araw. Pakawalan na kami kumain.
Tamin kami man nagbaso ng sa nainayin ng kumaakot, pasensyang kadang. Kaya nagkanda kami kumaakot, puso ang makawang, talagang kinakabasol mo, kadang. Nakanayin na magnakami, ipagayta. Tapo di kastaw, Diyos. Iti pangakong nakarkarin, kadang kami ang tulungan, kadang. Maawag dito. Kadagit kapatid na nagpagkabit ibang mati, papisahin ako. Kadagit na saksakitin na agasang kuman. Kasama na yung nga ninetang paagasang kumaakot, yan anay. Kasama Mr. Bernadette, agasang kumaakot, yan anay na. Kasama Mr. Nelly. Kayong kadagitiaan niya kakapsat, ako nga danaan na ina, agasang kumaila. Kasyang kumanda. Kasyang na kami. Dawakin niya ron ako. Magintin ka kuma, O Diyos, kadagiti saksakitin physically. Nangunga din spiritual. Yan ang nayon, kadagiti mga nakapalaman. Agdarurayan niya po mga bendisyon. Usapay ko maako ka. Sika kadiga, di mangiting di, anyaman ng oras. Sika kadiga mga ipaay, pain. Sa gilid ng puso dahil ito ang kinigil. Kastamo to Diyos. Matitrabaho, lumago ko sa dahil kastamo dahil nga church lang. May pagkalog ka rin yan. Agyaman kami, kasama rin teacher na nag-isuro ka rin ito. Bendisyon ang mga ka. Kastaan ka rin ito. May bendisyon ang mga ako. Kastaan ko rin may sakit. Agyaman kami, iminsay. Nangangayon pang palagin mo kada kami. Nga, tulog kami kada rin. Nagitiyang people, hamunin mo ida ako nga kung pagdak nga kada rin pagagawin ka. Bendisyon ang mga ka. Itinagan ng Kristo Jesus. Amen. God bless.